O ang parang nakikita ko lang na ano talaga, yung si Father Navarro, Frank Navarro, yung sa Surigao noon. Yun lang naman yung parang ano nun eh, prominent na ano. Tsaka yung si George, ano, George Madlos noon. Oh, pero hindi talaga ako as in close na katulad ni Sister Jan na talagang kaano sila. Ang naano ko lang talaga is yung si Father Frank Navarro. Yun talaga ang kilala mo siya. Oo. So saan na ba yun? Si Father, wala, patay na yun. Namatay na rin yun. May pagtataon ba na yung sumasama ka sa bundok ay na-encounter ang tropa? Hindi. Wala pa. Wala. Na-experience ang ganun. Walang ano. So sa pagsama-sama mo na ganyan, anong mga taktika na ginagawa nila paglakad, pag-cross yung mga pag-cross sa ibang lugar, paglipat, anong mga ginagamit, mga napapansin mga taktika nila noong araw? Ano na naman ang ginagawa nila eh. Diba, pag napupunta sila sa isang lugar, may mga kontak na yan doon eh. Ano yun? May mga pusti-pusti na sila doon. Ay, isa pa lang masyadong ano sa akin na parang doon ako, parang sumakit talaga yung loob ko. Hindi naman sumakit, parang nanghihinayang ako sa buhay ko na ginawa ko yun. Nung meron akong isang batang isang batang lumad na recruit nila. Magandang bata yun, maganda, maputi. Tapos parang, kasi may matalino yung bata, kaya lang nagka-problema sa pamilya. Tapos nung talagang na-recruit nila, nagpaalam sa akin yung bata, sabi sa akin yung bata na, "Sister, pag full time ako ngayon." Bakit naman? Kasi nakita niya daw na wala man daw pagbabago sa buhay niya. So sa madaling salita, nag full time siya, nakapatay na rin siya ng... Oo, talagang pumatay siya. Sinabi niya sa akin na akong pumatay doon sa isang barangay Kagawad. Kasi parang test sa kanya yun eh. So siya ang pumatay. Sabi ko, bakit mo ginawa yun? Wala eh, kasi utos eh. Nagkataon naman yung taga 36 IB noon na commando, commando style. Sila nagkakamuti sila, parang nangangamuti sila noon kasi kamukha ng pagkain. Nagtanong yung grupo kung yung taga 36 IB nagtanong sa isang bahay na dito na ba yung mga kasama namin, dumating na ba. Hindi alam nung napagtanungan na poste na mga sundalo yun. Ayan, nandun nangangamuti sila. Di pumunta din yung tropa doon. Pagdating doon, sinabi lang na hinto muna kasi surrender na kayo kasi napalibutan na. May lumaban sila. Isa sa napatay yung aking bata-bata na 17 years old. Ang ginawa sa kanya, iniwan pa siya noon. Hindi pa nila, kasi hindi nang kinang NPA nakasama nila. Tapos dinala sa punerarya, walang nag-claim. Hinatid nung DSWD sa bahay ng mga magulang niya. Hindi tinanggap ng magulang. So parang doon ako na parang nadurog yung aking puso ba na. Ano na ba ito? Bakit naman hindi ito naasikas? Parang ganoon. Ganito pala ang ginagawa nila kapag may nangyayari sa mga tao nila. Para ka lang palang aso na wala ng titirhan. So kami nang nagpalibing sa kanya. Yung kapag parang masakit sa akin kasi kapag sana kung napag-aral lang yung batang yun, may future siya. Kasi maganda na, matalino pa. May tindig pa. So parang doon ba parang sayang. Sayang buhay niya. Sayang. Kaya parang doon ako parang mas lalong na sa NPA na wala para talaga makukuha dito. So sa pangyayari na yun, na yung nangyari sa pamilya o dahil doon ka na gano'n din, doon ka na sumapi, doon ka na mismo nakatira, talagang pamilya mo na sila dahil yung mister mo, piyanan mo. So nung parang hindi na sila pinapaano ng mga
na NPA sa Kilusan. Hindi sila pinapansin, di ba? Sabi mo, hindi na sila Pinapansin. pagmula nung napangasawa mo yung anak nila. Parang pati yung NPA lumayo na sa'yo. Lumayo na sa'yo sa kanila. Ano naging naiisip mo ng panahon na yun? Naisip ko lang talaga noon, parang sinisisi ko rin partly yung sarili ko. Na sana, nung talagang wala ako. Sinubukan ko ulit lumapit sa kanila. Natanggapin ulit ako. Saan? Doon sa organisasyon ng mga madre. Madre, oh. Oo. Na sana bigyan ako ng chance. Para na lang sa pamilya ko, para sa anak ko. Pero matigas sila. Pero ilan na anak mo nung time na yun? Isa pa lang. Matigas sila talagang wala. Wala silang wala. So, ang ginawa namin noon, gusto lang namin humingi na tulungan kami para pag-agrikultura, para sa binan ko. Doon din sa Kilusan, mula doon. Hindi rin kami tinulungan. So, yung time na yun, parang ano nang ginawa? Lahat, inipit kami lahat. Outside. Wala talaga kami mapuntahan kasi security-wise, wala kami mapuntahan. Nandun palagi yung takot na baka kami isusunod. Baka kami i-liquidate lahat. So hindi naman kami patago-tago, kaya lang naging maingat na kami. So yung grupo ng biyanan mo at yung asawa mo, NPA, wala na sila? Wala na. Bagong grupo na naman yan ngayon. Pero maski naman nung lumabas na kami, tapos plastika na lang. Pag nakikita pa rin naman kami ng mga commander si Luding, yung nahuli doon sa 4ID na yung mag-asawa. Si Mikabalo, yung dalawa. Wala talaga, plastika na lang. Hindi kayo nag-uusap. So nung nag-surrender kayo, anong taon yun? 1998. So, yung pag-decide nyo na mag-surrender noon, hindi ba sabi mo kayo lang na family? Bakit naging 16? Kasi yung mga kapatid, pinsan, mga kamag-anak, lahat na, kasi ayaw na rin nila Nakita nila na meron naman palang programa ang gobyerno, kaya lang hindi nakakaabot sa atin kasi dahil nga nitong pinipigilan din nila yung pag-asenso ng lugar. Ayaw nilang yung daanan is maayos para hindi na makapasok yung Kasi nung time na yun, nagipag-coordinate na kami sa LGU. So, unti-unti nang pumapasok yung tulong nun. Tapos meron parang sinasubsidize na kami may mga, yung barangay namin parang nabibigyan na rin ng pansin. Support. So, parang kinikilala na rin ng gobyerno noon. Tapos, wala na, parang nabuksan na nga. Nabuksan na yung barangay namin sa gobyerno. Pati yung mga tao na rin kasi hindi nila akalain na meron pa palang may itutulong pa palang gobyerno sa kanila. Pakiulit-ulit yung barangay na yun, yung lugar na sinasabi. Barangay Mahagsay, San Luis, Agusan del Sur. So, anong time? Sino ang presidente ng time na yun? Parang si Cory Aquino na. Cory Aquino na. 1998. Cory Aquino. Si Ramos. Basta ang chief of staff noon is si Nazareno. Estrada na. Parang yan, naging chief of staff ng si Estrada. Parang yan. 2000 na. 90. Kasi centennial. Kasi alam mo, nung nag-surrender ng 1998, inabot pa kami ng 2 taon ulit bago napansin ulit ng gobyerno. Matagal nga parang matagal masyado parang nung time na yun, parang gusto ko na ulit sumuko ulit. Yung bang, mag-NPA na lang ulit tayo, dito tayo ulit sa kabila kasi masin naman ang pambili ng kape, wala na. Tapos nakita namin yung suporta ng NPA. Marami silang bigas na dumarating. So, NPA ko ulit tayo. Kaya lang sabi ng binan ko, hindi. Dapat meron tayong isang salita. After 2 years, napansin ulit kami ng gobyerno. Binigyan kami ng chance, tinulungan kami ni General Carolina. Oo, sa pangkabuhayan.
binigyan kami ng kalabaw, binigyan kami ng outboard motor, tapos binigyan kami nung parang basta pangkabuhayan na medyo na-uplift naman yung aming pamumuhay. Doon na nagsimula yung lumadkutan ng pagkasundalo, yung sa sundalo. So, yun na yung simula ng ano namin. Pag-improve. Oo. So, anong taon ka na, o paano ka nakapasok sa military? Special enlist ng gobyerno. Sa sinong time na ganun time? Panahon ni General Balawing sa 4ID. Sinong presidente nun? Arroyo na. Oo, si Presidente Arroyo na. So, pwede mo pang Kasi merong nangyari sa San Luis noon, ano eh. Yung aming munisipyo ni raid ng mga NPA. Nagkaroon yata ng division operation sa San Luis noon. Pagkatapos ng raid na yun. Tapos wala naman silang ibang parang lead na makilala kung sino yung mga personalities na kailangan nilang tugisin. So, nagtanong sila sa akin, pinakuha ako ni General Balawin, tapos tinanong ako kung ano ba daw maitulong ko. Tapos sasabihin ko lang din daw kung ano yung maitulong ko sa kanila. Maitulong ko sa kanila at saka yung anong maitulong nila sa akin. Yes. Naisip ko lang kasi nun yung security ko. Kasi medyo mahirap na rin yung security nun eh. So sabi ko lang, sir, tulungan mo lang akong ma-enlist para naman secure yung pamilya ko. Sasabihin ko rin kung ano yung mga nalalaman ko. Kasi, sige, tutulungan ka ng armed forces. At the same time, tutulungan mo rin ng armed forces. Parang ganoon, tulungan. No, walang problema, sir. So, yun. Ginawang, parang yung mga statement ko, na ano na rin, may mga pagbabago na rin noon. Kasi nalaman na rin kung paano sinusuportahan yung mga NPA doon. Kung saan talaga, kung saan galing yung suporta, kung sino yung mga personalities talaga na malakas ang suporta. So, sino pa pala yung mga yan na nagsusuporta sa Agusa? Malaki yung kanilang ano eh, kasi galing sa labas. Tapos ang bansa? Oo, galing sa the Netherlands noon. So, pamamagitan niyo? Meron kaming pare noon na contact noon eh, kaya lang nag-retire na rin siya doon. So siya ang nangangalap pala ng pundo doon para ipapadala sana dito para sa mga projects dapat para sa mga lumads. Pero sino nag-receive dito? Si Sister Jan, yung aking superior. Ba't Sister Jan ba? Ilan? Sister Mary Jan, kasi Jan of the Cross. Okay. Actually yan, si Sister Jan, ano naman siya eh. Matalino. Alam niya kung paano i-divert yung pera. Wala nang clearing yun. Wala. Kasi ano na eh. Para sa funding agency naman yun. So, nung nakapasok ko na ng sundalo na, so, pati mister mo, That's it. so, pwede mo bang ikwento yung pangyayari na pagkamatay ng mister mo? Ano naman yun sa mister ko eh. Kasi nagkasakit naman yun. Ay, Nagkasakit siya. pero sundalo na siya. Sundalo, oo. So, mula nun hanggang ngayon, ilang taon ka na sa service? 6 years na. 6 years na. So, program ka na. Oo, mag-2 terms na. 2 re-investment na rin ako. Ito kung ano, yung lessons learned, ano ka ng lessons learned from Madre to NPA, so yung nagsumanig sa NPA, supporters mo yan, hindi ka ng mga lessons learned na Yung aking ano lang talaga, ang aking leksyon lang talaga na maano noon is yun bang there is life after dark. Kasi iniisip ko talaga na yung buhay na yun is yun bang napakadilim. Wala kang mapuntahan. Wala. Parang madilim yung mundo ko dati. Tapos, iniisip kasi, sabi kasi nila na kapag once na sumapi ka dyan sa NPA na yan, hindi ka makakalabas ng buhay. Kung gusto mong lumabas. So sabi ko naman, kasi sabi nila is, life after NPA is 6 feet below the ground.
sabi ko naman is, there is life. Kasi hanggang ngayon, nandito pa ako eh. Life for my family, para sa mga anak ko. Na kahit na ganito, minsan na lang ako makauwi. Pero, buhay pa rin kami. Andyan pa rin yung suporta ng gobyerno. At the same time, andyan pa rin yung paniniwala kong matatapos na rin tong gulo. Hopefully. Kapag lahat ay nagising na rin. So sa pan mo na yun, paano mo ngayon minamanage yung time mo? Diba, 4 anak yung bata? 4. 4 anak. Paano ngayon minamanage yung time mo? Sa service mo, sa family mo? Ano eh, masyadong wala ako sa bahay. So, ang ginagawa ko is every Sunday, kapag wala naman akong ginagawa dito, umuwi ako sa bahay. Maski doon lang ako mag-almusal. Tapos pagka after lunch, balik ulit dito. So paano mo sila ngayon minomold samantalang nung panahon na yung nakamulatan nila ay dun sa sa bundok na ang nagigitan nila is SNP siguro. Sinabi ko naman kasi sa kanila na at least nung panahon na yun, magkasama kami palagi. Pero sabi ko naman sa kanila, magkasama nga tayo palagi pero lagi tayong nagugutom. Gutom kayo lagi. At least naman ako ngayon, maski minsan na lang nakauwi, napapag-aral ko kayo, nabibihisan, napapakain. Hindi naman tayo malayo ngayon kasi may cellphone naman. Tsaka pagka may time ako, maski 1 oras lang, umuwi ako sa bahay namin. So natin pa. Actually, nung siguro nung kabataan ko pa, aktibo talaga ako sa simbahan. Every Saturday, Sunday na sa simbahan ako kasi active ako sa youth organization ng simbahan. Sa San Lorenzo Ruiz, dito lang sa Davao. Maski pa nung high school ako, nakikita ko yung mga madre dati namin sa Good Shepherd Sisters na talagang tumutulong sa mga mahihirap. So may mga personalities na gustong-gusto ko sa pagmamadre. Hanggang sa nung nag-graduate ako ng college, na-meet ko ulit yung mga madre na yon. Anong course? AB English. So, nung nag-meet kami, parang may nag-spark ulit na, kasi parang nung time na yun, nag-work ako sa parokya, parang may kulang. Sabi ko, itry ko daw mag-madre. Yung bang paano lang, kasi nakikita ko dun sa trabaho nila yung bang tumutulong sa mga unwed mothers, sa mga street children. Yun, actually, yun pa yung ano sa akin nun yung sa mga unwed mothers at saka sa mga street children kasi talagang naawa ko dun sa mga bata. So hanggang sa napunta ako sa Manila para sa formation years ko na 3 years. Doon mas lalong parang lumalim yung aking, parang gusto ko talaga maglingkod sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisilbi sa mga batang nasa lansangan at saka yung mga mga dalagang nababayaan. Unfortunately, na-assign ako sa Agusan Tribal Apostolate. Hindi ko akalain na meron palang mga tribo kasi wala naman akong alam kung ano yung tribo eh. So sabi ko may mga tao palang ganito. So doon bilang nag-shift, kawawa din pala ito sila kasi yun ang pagkasabi sa akin nun is walang ibang tumutulong sa mga taong yan kundi tayo lang. So parang kaming Diyos. Sa isip-isip ko, wow, kami lang pala. So parang malaking accomplishment yun sa akin para sa Diyos na nakatulong ako doon sa aking mga kapwang lumad. Lalo-lalo na sa mga bata, magturo ka ng magbasa at magsulat. Tapos, malaking pera kasi kami naman ang bumibili lahat eh, notebook, lahat-lahat. Hindi ko rin naiisip yan kasi wala naman yan sa isip ko na yung palang pera yun is binibigay sa amin. Doon lang ako nakapag-isip kasi pumupunta kami sa bundok doon sa Maghagsay nga. Pumupunta kami doon. Yung mga batang malalaki ang tiyan, pinagliligo namin doon sa ilog. Tapos pinaguhubad, pinipicturan. Tapos yung mga bahay na
luma na, tsaka yung bang parang matutumba na, pinipicturan. Tapos yung mga kababaihan na yung bang parang walang ligo, parang mga malnourished, pinipicturan. Ano kaya? Doon ko nabasa doon sa computer na meron kasi kaming kasama noon na gumagawa ng project proposal. Doon nilalagay yung mga pictures. Ito yung mga homeless, mga malnourished children, they need, parang nangangailangan ng pera, ng suporta. Sabi ko, ganun pala yun. Tapos, siyempre kasi ako yung bata-batang madre, ako palagi nauutusan, Weng, i-check mo nga sa bangko kung dumating na yung pera. So noon, wala din mo na akong kalam-alam na yung pala. Mga may pera, sister, meron na daw. Noon, nang nagwi-withdraw ako noon, yung $100,000. Pero hindi naman lahat. So, minsan nagwi-withdraw lang ako ng $150,000. Kasi, ang part pala nun is, meron kaming, bumibili kami ng bigas. Akala ko yung bigas na yon binibigyan namin dun sa mga lumads. Nagtataka ako, bakit naman sinasakay ito sa bangka? Tapos yung kumukuha, yung mga, yung mga kilala kong MPA, mga sako-sakong asin at saka asukal. Ang ganun, pag-isip lang ako kasi, bakit kaya ganun, no? Siguro dalhin yan sa bundok sa mga lumads. Ganun. Nung madami na akong katanungan sa isip ko, nagkataon naman na nag-open yung kasama ko ng computer. Nakita ko yung aming account balance. Parang anong ba nagastos namin. Nakita ko yung, parang ganun, 11 million. Sabi ko, 11 million yan. Weng, literacy pa lang yan, Weng. Ha? Literacy program pa lang, 11 million na. Kasi sa literacy program pala namin noon, ang nakalagay na doon is, yung dapat ipasweldo sa mga tauhan, yung mga para-teachers namin is 5,000. Tapos, dalawang voucher yung, isa na 2,500, isa yung 5,000. Ay, wala namang alam yung para-teacher. So, doon parang nag-isip-isip, paano kaya? Saan kaya napupunta yung kalahati? So, yun na yun. Parang iba, madami na akong katanungan. Parang nag-iba na yung madre pa naman kami. Naturingan kaming madre, tapos nanloloko pala kami. Doon din pala yung corrupt. So doon na, kasi sabi ko nga ako na nga, maloko na nga ako, tapos ito pa yung sinumpaan kong tungkulin, tapos niloloko ko pa. Doon parang wala na akong ibang mapagsabihan noon. So dinadaan ko sa pagre-rebelde. Mayroon kasing mga young professionals doon sa Agusan noon. Sumasama ako sa kanila. Tapos parang pawala sa sama ng loob. Kung anong ginagawa nila, sister, tara sister, pasyal tayo, pasyal. Yung bang lahat na sinasabi ng superior ko, sinusukay ko na. Parang parang hindi ko rin kasi ma-voice out sa kanila na ito yung alam ko. Kasi yun na nga, yung bang kahit papaano, kahit papaano naman may respeto din naman ako sa kanila. So parang yung sarili ko na lang din, alam mo yung sarili ko na lang din nasisira nung time na yun eh. Sinama-sama ka sa mga college girls. Yung mga young professional kasi nagtatrabaho naman yun sa munisipyo eh. So parang yung iniisip ko noon, parang pareho na lang tayo nito o yung parang ganon. Hanggang Ano naman mga activity niyo noon? kasi nung halimbawa sasabihin nila na sister, mag-ano tayo yung bang maliligo tayo ng dagat. Tapos isasuggest ko, sige, sasabihin ko kay sister Jan, maligo tayo ng dagat. Pagdating dun sa dagat, yung bang parang dun na ako makapawala ng aking sama ng loob. Sister, inuman tayo. Sige, inom. Parang ganoon. Para naman kahit pa paano yung bang gumaan-gaan naman yung aking pakiramdam. Hindi ko alam yung pala nakakaabot pala sa aking mother superior. So, syempre, as a young sister, pinapagalitan. Hindi naman ako makaganti sa kanya kasi sinasabi ko naman sa kanya, sister, we are good shepherds.
ang dapat ating, di ba sa Good Shepherd, iiwanan natin yung isa para pupunta tayo doon, iwanan natin yung 99 na mabait, pupunta tayo sa isang nawawala. Dahil lang yung madre masyado matalino nung time na yun. Hanggang sa, sa kanya din naman ako na, nang dahil sa kanya, kaya ako parang na-develop na rin doon sa aking boyfriend na lumad eh. Tapos doon siya nagagalit kasi nag-asawa ako ng lumad. Nagkaroon ka ng boyfriend? Nagkaroon ako ng boyfriend. Nalaman niya? Nung nalaman niya, sabi niya na parang pinamimili ako. Kung at least dito hindi ako mabubuhay na sa kasinungalingan na. At least naging totoo na ako sa sarili ko. Isa naman, nandun naman ako sa kumbento, pero puro naman pala kademonyuhan yung aking ginagawa. Anong paano mo na nakuha na ibig sabihin na matuklasan sa sarili mo na ang ginagawa mo ay sumusuport ka na rin sa kabila? Mga 6 months after. After Oo. Na nandun ako sa Agusan na. ikaw ay Kasi palagi ako naiiwan sa bahay sa kumbinto noon. Tapos i-instruction ako na, Weng, mayroong pupunta dito, kukunin ito. ano naman yung mga bagay na Ano ba, bigas, pera. Ang isang maano doon is yung Weng, may kukuha dito nung mga galon dyan sa baba. Sige, sister. Tapos nung tinignan ko yung galon, puro pala bala ang laman. Akala mo gasolina. Kasi di ba yung maitim na galon na malaki? Akala ko gasolina yung pala bala. So hindi naman i-check sa sa detachment. Kasi akala gasolina. bala ng ano yun? M16. So yung sabi ko, para saan to bala? So meron daw kami isang madre doon na walang kaalam-alam din tungkol dyan. Hanggang sa radyo. Yes, sister. Ando na yung kasama. Andito na yung mga NPA na kumuha ng bigas na sabi sa radyo. Siyempre, pinagali. At least ako, hindi lang ako nagsasalita kasi pero nandun na yung mga katanungan, bakit ganito? Bakit ganito? Masyadong magulo. Sabi ko nga, madre nga ako, naturingan nga akong madre, pero napakawalang hiya ako sa loob. So, sa pag-expand ng yung paano kayo magandang support, meron din ba dito sa Pilipinas yun, o dito sa Mindanao? Wala. Abroad lahat. Or abroad na? Meron kaming galing ng Japan. Meron kaming galing ng Great Britain. Pero ang pinakamalaki talaga yung galing sa Vienna. Sa Austria. Sa Austria? Yun ang pinakamalaki talaga. So ano yan? Paano yan pinapadala? Dollar. Walang goods, mga gano'n? Dito na dito. Pera talaga. So yung mga goods o yung mga supply. Dito na kami bumibili. So ang nangyari pala, ang simbahan yun ay sabing cutting Maski dito. Saan dito? Maski dito sa Davao, may mga simbahan na Lalo na sa Agusan. Kasi sa Agusan talaga mas matagal kasi ako doon sa Kilusan. So, alam ko yung mga personalities noon na mga na nagtatago ng mga NPA. So, nung nakapasok ka na supporter or hindi ka naging ganun para kasati? Hindi naman talaga. Sa armadong grupo? Ano lang, yung bang nasa white area lang talaga ako. Kung sa white area, anong ginamparan mo o ginagalawan mong trabaho nun? Ang ginagawa ko lang noon is tumutulong ako pag may lumalabas na mga commander. Ako ang nag-guide. So, kung anong paraan? Susunod ako ng damit kong madre. Pasaya ako sa jeep. Meron kaming jeep noon eh. Hindi na niya i-check ng detachment. Kasi may madre eh. Tapos, kung minsan yung mga kasama, halimbawa, minsan may mga nanganganak doon sa, may mga buntis doon, tapos mga nanganganak sa labas.
Ako ang magdadala sa ano, Hospital. sa Butuan o sa Davao ba. Parang pag merong ipapacheck up, Mga NPA. oo. Meron akong dating kasama na pina-check up dito sa Davao Doc na pagdating dito, pag nakakita ng sundalo, tumatakbo. Huwag ka magpalat, hindi ka kilala niyan. Eh, hindi naman ako isisitahin kasi nakabelo. Malakas yung belo power talaga noon. Kaya nga noon, hindi man ako masyado mahilig magbelo kasi masyadong mainit, tsaka masakit sa tenga. Napipilitan kasi kailangan. Bakit may asawa ka na lang? Ay, hindi. Madre pa ako noon. So ano pang mga partisipasyon mo sa NPA? No? Yun lang, yung tumutulong lang ako makalikom ng pera para sa kanila. Ayun ang malaki talagang tulong. Dito sa Pilipinas. Dito galing sa ibang bansa. Kasi gumagawa ako nag-organize ako ng youth para lang magkapera, para lang may maibigay dun sa kanila. So paano mo ino-organize itong youth? Inorganize ko yung mga lumad youth kasi magkakandak ako ng symposium. Magkaroon kami ng basta may mga activities din kami, mga tree planting, meron kaming farm na kailangan suportahan. So ito yung mga kailangan. So kuminsan mga sobra-sobrang pera na yung mga Nagre-request kayo sa Oo, kasi sa project proposal nga kailangan din namin ng ganito. Kailangan namin ng maintenance doon sa magbabantay ng farm. So paano? Isang ganansya ko lang pala, mayroon pala akong naging ganansya sa aking pagiging madre noon tsaka taga-suporta ng NPA. Kasi may isang barangay dyan noon sa Agusan, sa Balit. Na-foreclose na yun ng gobyerno, ng bangko, pero binili ng gobyerno. So ang ginawa noon ng sister dyan, isa yan sa magandang nagawa niya rin sa amin. Kasi yung eskwelahan, simbahan, basta may mga portion na lupa doon sa Balit noon na ipinapangalan sa aming mga madre. Nagkataon yung farm la, kasi meron kaming farm doon eh. Farm na parang demo farm. Siguro mga 6 hectares. Yung kalahati ng 6 hectares sa akin nakapangalan. Yung kalahati sa kanya. Nung nag-aanohan na sa assessor's office na-discover na akin pala yun. Yung upper part, maganda yun. Kasi maraming puno. Siguro mga 2.6 something hectares. Hinahabol-habol ako ngayon ng mga madre. Ibigay mo na sa amin yan, magpirma ka ng waiver na Sabi naman, wag, kasi di naman pera. Kasi humingi kami ng humingi kami ng budget sa labas para gamitin sa mga survey. Ang gobyerno naman pala ang bumayad. So sa ngayon, sa'yo Sa akin pa rin yung pangalan mo. Sa akin. Milyonaryo ka na talaga. Kaya sabi ko nga, ibibenta ko yun. Ibibenta ko yung lupang yun. Ilang panahon pa, milyonaryo ka na. Kaya na nga eh. At least may farmhouse na ako. Okay. At saka humina na sila ngayon sa Agusan. Hintayin mo na maklear lahat ang NPA dito at balikan mo doon. Kaya siguro ako dyan. Ayun. So ano pang masasabi mo na yung mapagbigay ng magandang halimbawa o magandang may tutulong dito sa dokumentaryo na ginagawa natin? Siguro ang magandang lang dyan sa halimbawa is yung bang be patient. Kung siguro hindi lang ako naging pasensyosa noon, yung bang sa gutom, sa hirap ng buhay. Tapos, naisip ko talagang bumalik na sa NPA noon. Tayuan mo sa pamilya mo noon. Sa, Before. Sa buhay mo, civilian ka pa lang. Hindi ka pa. Hindi pa, ano? Estudyante ka pa. Ano ka tayo ng buhay mo? working student ako eh. Ang tatay ko is driver ng yellow bus. Bus driver. Tapos wala kami magkakapatid. Ilan ka? Pang-tatlo. Tapos doon ako tumira sa tiyahin ko sa Jansan. Doon ako nag-aral. Night school ako. Doon ka na rin graduate. Doon na rin ako graduate. Eh bakit? Sa layo ng pinuntahan Nandun yung auntie ko, nandun yung tiyahin ko nakatira. sa... Jansan. Sino yung sabihin pagka-graduate mo ng college? Umuwi ako dito sa Davao. Sige, tapos saan ka pumasok ng
Sa San Lorenzo, kasi active ako sa youth noon. Tapos may mga madre akong kakilala. Patagusan, hindi pero naman dito. Doon ako na-assign. Ah. Kasi ganyan din yan eh, galing sa Manila, i-assign ka rin kung saan yung community nila. Kailangan na yan. Hindi ko akalain mapunta ako ng Agusan kasi, ewan ko, siguro fate talaga. Ito na rin pala yung aking swerte. Sabi nga, hindi ka na pag-asawa sa Manila, hindi ka na pag-asawa sa kung saan-saan. Doon ka pa sa bundok na Ano ka kano. man ang pag-asawa din, madre ka nga, sino ba namang manligaw? Oo nga, ano. Eh, ako naman ang ligaw doon sa ano. Joke lang. Pero ikaw talaga, ano ka, Christian? Oo. Romance? Or ano? Hindi, Bisaya talaga. Bisaya talaga. Oo. Cebuano. Half Ilocano, half. Ba't kaya naging Ilocano? Ang nanay ko is Ilocana. Taga saan? Taga Nueva Vizcaya, Bayumbong.